Quick question, Mr. Presiding Officer, to the witness and You to have 2 the minutes, sir. prosecution or prosecutor here. Mr. Witness, kailan mo ba talaga final itong kaso laban kay VP? Yung una na affidavit po, Your Honor, nag-file kami January 30, if I'm not mistaken. Taon po, anong taon? 2025, sir. 2025. And then nag-require po ang Department of Justice ng compliance dahil sabi nga nila nung una na certification insufficient for conduct of preliminary investigation and must be referred for a case build-up. Now, ang ginawa po namin, kinumply po namin yung kanilang mga requirements. And then, come 11 February 2025, niresubmit po namin yung aming affidavit of investigation, Your Honor. Nasaan na po itong kaso? Naisampa na po ba ng DOJ o hindi pa? I think ongoing po ang preliminary investigation. 1 year, preliminary. 1 year, over 1 year. January to January is 1, February, March, April, May, June, July. Is that normal for the DOJ to conduct a preliminary about over a year, Mr. Witness? Di ko po masasagot, sir. Hindi ninyo Sorry po. masagot. Sa Could it DOJ. be, hindi po kayo nagtatanong sa kanila, Sir, ano problema? Bakit hindi po pa naisasampa sa korte yung aming isinampang kaso dito sa inyo? Hindi ko kayo nagtataka? Ang alam ko, sir, Your No, Honor, hindi po, kayo nagtanong po sa kanila kung bakit? May kulang pa po ba DOJ? Ano pong kakulangan? pag ang referral po, Your Honor, is nasa DOJ na, hands off na ho kami doon. Sila ho ang magde-decide noon kung paano nila ipoprocess yung dokumento. Kaya nga, hindi po kayo nagtataka. Hindi kaya, sir, dito sa mga nakita po natin mga ebidensya rito, mukhang sablay-sablay, parang minadali ho ninyo. Ay kaya, nagkakaproblema ho tayo sa mga korte natin na i-dismiss sa mga kaso dahil kulang ang mga dokumento at parang minadali. But nevertheless, you don't have to answer me that. Let me direct my question now to the prosecutors. Mr. Prosecutor, Yes. ito po mga ebidensya na nakita ho natin, hindi pa ninyo ni-review na may mga nakita, hindi nyo nakita itong inconsistencies. Doon nga po sa sinasabi ng defense na pinirmahan, sinubscribe, pero mas maaga yung ika nga pagtanggap. Your Honor, as to whether we perused that, Your Honor, please, unfortunately, we were not party to the preparation of this. No, but this was documents. submitted Yes, Your Honor. as evidence, right? Yes, Your Honor, Correct. please. Yes, Your Honor, please. That's why this Pero- witness is more than competent to answer that. But the main point of the prosecution, Your Honor, please, they already filed and complied with these requirements and addressed these defects, if you may, by filing a February 10, 2025 affidavit investigation. That's why, if you have observed our good Senator Judge, we have been objecting as to the relevance of this. Exactly because what is in contention now is the latest affidavit of investigation that is now pending before the DOJ, Your Honor, please. All right. And just a quick manifestation to the NBI. Mr. Witness, next time po pag nagsampaho kayo ng kaso, make sure, kaya nga I was asking you kanina, I already have this feeling something is wrong dahil sobrang tagal na sa DOJ ng kaso ninyo. There's something wrong with the case. Siguro po, next time, make sure na yung kaso isasampa ninyo is airtight. Tama po. Kasi madidismiss yan. Yung mga kaso na medyo hindi po tight talaga ang kaso. Ano po? Yes, Your Honor. Sayang naman yung inyong pinaghirapan. Doon, ang dami natin nakita. Totoo po taglang na nagmura ang vice-presidente, nagbanta ang vice-presidente. Sangayon naman po ako, nakita ko naman po yun. Pero pagdating po yan, usually pag sa technicalities tayo nagkakaproblema. Don't forget that. Yes, Your Honor. Quick manifestation. Thank you. Thank you, Mr. Presiding Officer. Noted, Senator Judge Erwin Tulfo. Senator Judge Alan Cayetano, you have 2 minutes, sir. Less than 2 minutes, quick clarification lang. So January 30, yung unang affidavit of investigation. Yes, Tama? sir. January 30, tapos February 5, yun yung sagot ng DOJ na may 7 notes. Yes, Your Honor. At February 5, yun din ang filing nung impeachment complaint against Vice President Sara Duterte.
And then, which you said wala ka knowledge doon. I'm just looking at the dates. Then February 10, yung revised na dun sa mga, ang ginamit ng DOJ word insufficiency, yung 1 to 7, na punuan, no? Or whatever the term is. So, ang sagot ng witness, sir, sagot mo yung February 3, baka attachment lang kasi nung una yon. Yes, sir, I think so. Pero hindi siya pwedeng attachment nung una kasi January 30 sinubmit yun eh. So hindi ka naman pwede mag-submit ng January 30 na attachment mo February 3. So you went 3 days into the or 4 days into the future kasi may 31 yung January. Well, sir, siguro ang makakasagot po niyan si Agent Calilong, sir, since Okay, siya ang yeah. signatory doon. I don't think you can answer it. Point ko lang, hindi logical na it was an attachment sa January 30 because wala pang February 3 nun eh. So hindi pwedeng post-dated affidavit. Second question lang, sa parehong investigative affidavit of investigation na sinubmit, walang input doon ang PSG, ISAF, PSC, ISAF, CIDG. So kayo lang yon. A statement, Your Honor, yung in-attach po namin. Yes. So what I meant is that questions kanina nung many here, including the Senate President Win Gatchalian, na did you consult the investigation ng PSC, etc. So nung final nyo to, walang input directly or indirectly ang Presidential Security Command, ang ISAF, ang PNP, CIDG, and anyone else, the National Security Council. So purely NBI to. No personal knowledge kung merong correspondence ng ibang agency with the director. Sorry, hindi kayo pwedeng walang personal knowledge kasi ikaw nag-file eh. Ikaw nakapirma dun sa affidavit. So you would know whether dun sa affidavit na yon they had input or not. No Yes, one Your else Honor. could know because you're the one who signed it. Yes, Your Honor. In so far as the Cybercrime Division is concerned, kami po yun yung gumawa Yes. noon. So the answer is they had no input. Hindi ko alam kung... well, in so far as the affidavit is concerned, amin po yun, Your Honor. Now, kung correspondence between other agencies and the NBI, hindi ko na po alam kung may usapan Okay. yung Thank you. director Thank you, at saka ibang Mr. Presiding Officer. Thank you. Thank you, Senator Judge Cayetano, Senator Judge Ontiveros. Thereafter, Senator Judge Ejercito. Am I correct, JV? Senator Judge Ontiveros is recognized. You may proceed. You have 2 minutes, ma'am. Salamat po, Mr. Presiding Officer. Less than 2 minutes din po. Attorney Lotok, sa gitna nung DOJ certification dated February 5, 2025 at yung pag-submit nyo ng kompletong affidavit of investigation na tinanggap na ng DOJ, may nagbago po ba sa di umanong sinabi ng Vice Presidente? Wala po, Your Honor. Wala. At sa gitna ng DOJ certification dated February 5, 2025 at yung pag-submit nyo ng kumpletong affidavit of investigation na tinanggap na ng DOJ, may nagbago po ba sa rekomendasyon ng NBI? Wala po, Your Honor. Salamat po, Attorney Lotok. Salamat po, Thank you, Mr. Presiding Senator Judge Officer. Ontiveros. Senator Judge Ejercito, you may proceed, sir. When you're ready, you have 2 minutes. Thank you, Mr. Presiding Officer. Attorney Lotok, may Opo, Your Honor. dagdag clarification lang. The DOJ pointed out in its certification, yung pong pinakita kanina, noong February 5, 2025, that the NBI is not the proper offended party to file a complaint for grave threats and referred its initial referral for case build-up. As a result of the referral for case build-up by the DOJ, did the NBI later submit affidavits or statements from the offended parties, namely si Presidente Marcos, First Lady, at si former Speaker Martin Romualdez? Hindi na po, Your Honor. Nung sinabit ho namin yung aming referral, yun po yung last phase ng investigation. And I think yung prosecutor na ho mag-i-issue ng summons sa mga parties involved. Ang purpose lang ho namin to comply with the requirements of preliminary investigation po. But earlier sa inyo pong statement, sinabi nyo na ang isa sa mga factors no sa pag-evaluate ng threat, if it is really serious, is through determination of the relationship
no, between the parties. Sinabi niyo po yun kanina. Yes po, Your Honor. So, did you try at least to get the statements of the President, the First Lady, or the House of, or the Speaker of the House, former Speaker? Ang pinagbasihan po namin, Your Honor, yung official statement nila dun sa website ng Presidential Communications Office, and then yung public statement ng former speaker during the plenary session on November 25, 2024, sir. So, that was the basis yung pong nasa PCO website. So, you did not bother to get the statements from the offended parties. I think nung nakita ko namin yung video na nag-issue ng statement yung presidente, na-establish ho namin yung requirement kung ano yung treatment ng presidente nung marinig niya yung utterances ng vice presidente. So, nung nakita namin yon na may reaksyon, ang sabi nga niya is nakakabahala. Based sa aming primary jurisdiction, nag-start to kami ng investigation, sir. Kanina rin, tinanong ko yung tungkol doon sa revised affidavit of investigation, no? Which you submitted after the DOJ referred to the case for case build-up in its certification doon nga sa February 5, 2025. You mentioned that is just a compliance on the part of the NBI. Your Honor, ito ho yung part ng evaluation at saka case build-up process. Pag nakita ho ng prosecutor na may kulang pang mga attachment para ho mabuo, maging pulido yung kaso, nagbibigay ho sila ng mga requirement. O NBI, kulang ka nito, i-comply mo to para maidakit natin sa preliminary investigation. So normal lang po yun, no? Sa investigation agency na magsabit ng additional evidence or revise the affidavits after the case is referred back by the DOJ for case build-up. As part po ng evaluation at case build-up process, nagtutulungan ho dyan, Your Honor, yung prosecutor and then yung investigator base doon sa requirement ng DC-15, Your Honor. You mentioned that, last point, Mr. Presiding Officer, you mentioned that the case before the DOJ is still ongoing. Yes po. So as of today, Attorney Lotok, there is still no determination by the DOJ if the case referred by the NBI should be filed in court because there is prima facie evidence of reasonable certainty of conviction. Well, Your Honor, wala pa po kaming nare-receive na any updates from the Department of Justice. Ang alam po namin is nasa PI pa ho siya, preliminary investigation process, Your Honor. Thank you, Attorney Lotok. Thank you, Mr. Presiding Officer. Thank you po, Your Honor. Note